Ito mga kapare ko ay ang bagong budget gaming phone ngayon ng Nubia. At ito lang naman ang Nubia Neo 2 5G. At meron lang naman tong presyo na 9,999 pesos. At meron lang naman tong massive battery, UFS 3.1 storage version, meron na rin tong shoulder triggered button na makikita lang natin sa mga Red Magic or mga gaming phone devices out there. Meron din tong new release chipset na Unisoc T820 5G. At syempre, yung pinaka nagustuhan ko sa mga Nubia phone, meron tong smooth UI. Pero ang tanong, kaya ba na itong makipagsabayan sa mga budget level phone na nakikita natin ngayon at namamayagpag sa budget level market? At yan yung aalamin natin, kaya samahan nyo akong i-testing to sa mga game na madalas natin nilalaro at alamin yung iba pang mga features and specification ng device na to para malaman natin kung ito na nga ba talaga yung smartphone para sa'yo. Tara, pag-usapan natin. Let's go! So, simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. Pagdating sa box nito, let's appreciate yung design na ginawa dito. As you can see, talagang medyo pang gaming phone yung datingan. Anyway, inside the box, makikita agad natin dito yung ating SIM injector. Sumunod naman dyan is yung ating warranty card and user manual. And then sumunod naman dyan is yung ating plastic hard case na maganda yung quality, as you can see. And then yung sumunod naman dyan mga kapare ko is yung ating Nubia Neo 2 5G unit. And then yung last layer naman is makikita natin dito yung ating charging cable and ating charging brick. And that's pretty much it. Anyway, ito na kapare ko yung look ng ating Nubia Neo 2. At kung usapan design lang mga kapare ko, isa na ata tong phone na to sa pinaka-unique na phone na nakita ko pagdating sa kanilang design. As in, pang-gaming na pang-gaming yung kanyang itsura. At by the way, yung design nga pala nito ay tinatawag na Hero Eye design, which is inspired sa Transformer. Kaya makikita ninyo na mukha siyang robot. Which is for me, ay nakakuha nila talaga yung pinoportray ng device, which is gaming phone, pagdating sa kanyang design. At least sa kanyang design. However, kahit magandang design nito, medyo tagilid siya dahil ito ay naka-glossy finish. Dahil kung gagamitin mo tong phone na to without the case, talagang kitang-kita dito yung mga smudges and fingerprint ng inyong mga kamay dahil didikit talaga yan dito mga kapare ko. Anyway, pagdating naman sa sides nito, unahin natin yung kanyang bottom side, makikita natin dito yung isang microphone, USB Type-C or yung ating charging port at isang stereo speaker. Pagdating naman sa right side nito mga kapare ko, nandito yung isa sa pinakamabangis sa features and device na to, which is yung kanyang shoulder triggered button na nakikita lang talaga natin sa mga lehitimong gaming phone kagaya ng Red Magic, at yung mga presyo ng mga phones na yon is mga 5 times to 6 times ng presyo ng device na to. At pagdating sa usability ng mga triggered buttons ito mga pare ko, talagang usable dahil na-enjoy ko siyang gamitin sa Warzone Mobile and CODM or kaya sa mga game na madalas yung nilalaro na gusto nyo magamit yung shoulder trigger button, mamap nyo lang naman yon. So ituturo ko na lang mamaya sa part ng video na to at napakasimple lang naman nun. Anyway, dito rin sa right side makikita natin yung ating power button aka side mounted fingerprint din mga kapare ko. So pagdating sa kanyang responsiveness is smooth at mabilis yung response time ng sensor nito. Pagdating naman sa top side nito mga kapare ko, makikita pa natin dito yung isa nating mic, and then dito naman sa left side makikita natin dito yung ating SIM card tray at power button. Kung meron man ako magiging pula pagdating sa kanyang physical attributes, masasabi ko kapare ko yung kanyang grip and also yung pagkawala ng 3.5mm audio jack dahil nga gaming phone ito, dapat sana meron pa rin tong 3.5mm audio jack. So sayang sana yon. At pagdating naman doon sa kanyang grip, hindi ko nagustuhan yung grip ko dito kapag gagamitin ko siya ng isang kamay mga kapare ko dahil medyo matalas talaga yung kanto niya, lalo na kung gagamitin natin to without the case. Naka box type shape design kasi kapare ko yung phone na to, at yung kanto niya dito is hindi ganong ka-smooth enough to the point na parang matalas pa rin yung feeling niya kapag hawak-hawak natin siya ng isang kamay. So para magkaroon pa kayo ng idea kung ano yung pinopoint out ko dito, ito yung comparison ng dalawang box type design. Yung sa right hand ko is yung Red Magic 8S Pro at kitang-kita niyo naman yung yari ng gilid niya. Talagang medyo malalim yung pagiging smooth ng gilid niya dito to the point na hindi siya nagbibigay ng medyo nakakairitang feeling kapag hawak-hawak natin yung device. Anyway, nagustuhan ko naman yung grip ko sa Nubia Neo 2 kapag gagamitin ko to sa gaming dahil saktong-sakto yung pagiging box type design niya, and then sakto rin yung daliri ko para sa kanyang triggered button. At yeah, perfect yon pagdating sa kanya. So yun lang naman yung medyo pula ko pagdating dito. Anyway, magbubuo na tayo pagdating dyan sa physical look, design, or kung ano-ano pa. Ngayon, pag-usapan natin kapare ko itong kanyang gaming performance. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, meron tong bagong chipset which is ang Unisoc T820 5G. And just I said, bagong chipset to mga kapare ko, kaya gustong-gusto ko ring malaman kung ano nga ba yung kayang gawin nito sa gaming. So ito na nga. So nagsagawa tayo dito ng mga common testing at ito yung mga nakuha nating result. Pagdating sa kanyang Antutu benchmark score, nakakuha tayo dito ng 5,000 plus Antutu benchmark score mga kapare ko. Meaning, medyo mas malakas ng konti ito pagdating sa G99 chipset na kung saan hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin sa market. At yun na rin yung pinaka-standard para sa akin pagdating sa mga base chipset. And kung usapang thermal kapare ko
sa device ito, papalag din to dahil ito lang naman yung nakuha nating testing result pagdating sa thermal throttling test natin. By the way, 1 oras ko po ito tinesting at kitang-kita nyo naman dyan sa ating screenshot. At kung nakikita ninyo yung result, pasadong-pasado tayo pagdating dito sa kanyang thermal throttling test. Ibig sabihin, makakaasa tayo na hindi mabilis uminit itong device ito at wala tayong thermal problem pagdating sa kanya. Pero titignan pa rin natin yan mamaya sa gaming test. Pagdating naman sa Wildlife Extreme Stress Test neto, nakakuha tayo dito mga kapare ko ng best loop score na 564. At pagdating sa kanya stability, nakakuha tayo ng 89.4 which is not bad. At pagdating naman sa temperature nito, from 34 degrees Celsius, nakakuha tayo ng 43 degrees Celsius which is not bad. Pero kagaya lagi na sinasabi ko, yung mga data na to is just an expectation setter. Mas maganda pa rin na matesting natin to sa actual gaming. Kaya ngayon, tara, let's go. Pero bago tayo pumunta sa gaming test, tingnan muna natin yung mga gaming features ng device na to. Unang-una, meron siyang game space. Kung alam niyo yung itsura ng game space ng Red Magic, almost the same sila. Medyo simple lang yung style nito ngayon pero okay pa rin. Halos lahat ng mga functions na nandun nandito rin mga kapare ko. Nandun yung setup niya sa ating touch accuracy, yung ating network speed, etc. nandun lahat. At ang pinakamaganda dito kapag pumunta tayo kapare ko sa isang game at swipe natin yung left or right niya para lumabas yung ating gaming menu, dito natin makikita sa right side yung mga features niya kagaya nitong black hole, black notification, and also pwede mong iset up yung specific refresh rate doon sa game na nilalaro mo. Pwede mo rin iset up dito yung system anti-mistouch at yung pinakamalupit dito na features, yung kanyang bypass charging. Yes mga kapare ko, meron na tong bypass charging straight from the box. And then dito naman mga kapare ko sa taas sa part niya, makikita natin dito yung performance level mode na kung saan pwede nating iset to sa echo, balance, and also rise. Dito naman sa left side guys, makikita natin yung iba pa niyang features kagaya na itong plugins. Sa plugins mga kapare ko, meron tong tinatawag na crosser, stopwatch, at kung ano-ano pa. Marami tayong pwedeng gamitin dyan, pwede nyong i-explore. And then nandito na rin sa left side kapare ko yung kanyang trigger mapping control na kung saan kinakailangan walang i-click yung trigger word dyan and then lalabas itong option na to na kung saan pwede mo nang i-map or i-place kung saan mo gustong i-place yung iyong left triggered button and right triggered button, and then yun, doon na siya makiklik once sa pindutin mo yung dalawang sensor na yun, which is nice mga pare ko. Just I said kanina, simple lang siya i-set up. Ganun lang ka-basic. So usually halos lahat na makikita ninyo na option doon sa gaming booster natin sa Red Magic, meron din dito. Yun nga lang, wala yung iba kagaya ng mga Diablo mode at iba pang mga enhanced feature, pero halos lahat ng mga gaming features is nandito naman. Ngayon alam na natin yung mga gaming features na to, let's jump naman sa mismong gaming test. So, tinesting ko to kapare ko sa Warzone Mobile at ito yung supported graphical settings niya. Meron tayo ditong low graphical settings and then naka-uncap yung ating FPS. At pagdating sa kanyang gaming capability mga kapare ko ay okay na okay naman. Playable na playable to dito. Nakakuha tayo dito ng 30 FPS to 40 FPS pero hindi siya nagmi-maintain to 40. Maintain siya sa 30 hanggang 35-37 FPS. Pumapalo siya sometimes ng 40 plus pero hindi siya maintain. At yung pinakamababa na natala ko ditong FPS is 27 FPS pero ang masasabi ko pagdating sa game na to, playable na playable siya mga kapare ko. By the way, pasensya na nga pala sa gameplay at may makikita ko yung buhok. Hindi ko kasi napansin na nakikita na yung buhok ko habang naglalaro. Pero anyway, yung endpoint na sinasabi ko pagdating sa kanyang gaming capability ay playable na playable naman to dito sa ating Warzone Mobile. Yun nga lang, hindi ganun ka-consistent yung FPS para makakuha ng higher than 30. And then after kapare ko ng 2 rounds sa paglalaro, nakakuha lang naman tayo dito ng 40 to 43 degrees Celsius which is a normal temperature pagdating sa mga smartphone. Next game naman na tinesting natin is Mobile Legends, and then yung supported settings siya dito is ultra settings na, which is maganda mga kapare ko dahil yung ibang mga phone na bago yung release, bago yung chipset or bagong labas lang, hindi pa supported to dito. Pero anyway, pagdating sa kanyang gaming capability, okay na okay din, solid, playable, and smooth na smooth yung gameplay natin dito. At pagdating sa kanyang responsiveness ay okay na okay din dahil meron tong touch sampling rate na 240Hz, and ako na nagsasabi mga kapare ko ang smooth ng datingan niya dito, responsive na responsive yung screen. At alam ko na hindi ganun kataas yung touch sampling rate niya kagaya ng ibang mga phones out there na nasa 300 plus, 360 etc. Dito okay naman kasi responsive na responsive naman yung kanyang screen. At pagdating naman sa FPS na ito mga kapare ko, nagmi-maintain yung FPS niya sa laro ng 70 to 80 FPS. Pero mayroong mga pagkakataon na pumipitik din yung FPS niya sa 60, 66, 65, mga ganyang FPS. Pero don't worry, hindi siya nagmi-maintain doon dahil bumabalik din agad to sa 70 hanggang 80 FPS. Kaya kung usapang MLB bilang sa
device na to, yakang-yaka yan kapare ko At pagdating naman kapare ko sa temperature nito, nakakuha lang tayo after ng isang laro ng 40 to 42 degrees Celsius, which is not bad pagdating dito. Pagdating naman sa Genshin Impact, sinet up ko siya sa medium preset settings and 60 FPS. Then sinet up ko yung ating gaming mode sa Rise mode para i-max out niya yung full capability niya dito. At nakikita natin na gumagana talaga siya dahil from 30 FPS galing sa balance mode, umaakit siya ng 40 plus FPS kapag nasa Rise mode na tayo, which is nice. At pagdating naman sa kanyang gameplay mga kapare ko, okay naman yung gameplay natin dito. Smooth naman siya. Yung FPS natin naglalaro ng 30 to 40 FPS. Sometimes bumababa siya ng 28 pero papitik-pitik lang. Mas permanent kapare ko yung FPS niya sa 30 plus to 40 FPS, which is nice. Stable na stable. Kagaya ng sinabi ko, medium graphical settings at 60 FPS at naka-Rise mode po tayo dito. Kaya kung may mga magtatanong dyan kung kaya ba nito sa Genshin Impact, ito na yung sagot mga pare ko. Kayang-kaya, playable na playable, lalo na kung hindi ka masyadong sensitive sa FPS dahil yun nga, naglalaro siya ng 30 to 40 pero para sa akin, playable na playable to. Anyway, pagdating sa kanyang thermal, after ng 35 minutes of playing time mga kapare ko, tinapos ko lang yung mission, nakakuha tayo dito ng 40 to 43 degrees Celsius pagdating sa kanyang temperature, which is a quiet, good temperature pagdating dito sa Genshin Impact. Tinry ko rin to sa Call of Duty Mobile at yung supported settings niya is high frame rate and medium graphical settings. At pagdating sa gameplay niya dito, hindi na natin kailangan pa ng introduction or explanation. CODM to, smooth na smooth yung kanyang gameplay. Yun nga lang, yung FPS natin medyo limited sa 60 FPS dahil nga naka-high FPS settings lang tayo dito, which is para sa akin acceptable dahil smooth na smooth naman tong game. Hindi naman siya nagkaroon ng FPS drop. Hindi ko nga napansin na bumaba yung kanyang FPS kapare ko sa 60. So ibig sabihin, consistent yung 60 FPS niya pagdating dito. Pagdating naman sa temperature nito mga pare ko, pumalo siya ng 40 to 42 degree Celsius. Okay, ngayon, tapusin na natin yung gaming test natin dyan dahil napatunayan natin na talagang may bubuga to pagdating sa gaming. Now, let's talk about sa iba netong mga features. Unahin na muna natin yung kanyang display. Pagdating sa display nito, meron tong 6.72-inch IPS LCD na merong 120Hz touch sampling rate support. Meron tong 1080p resolution which is Full HD+. Maganda rin yan. However, kung manonood tayo dito ng Netflix, hindi tayo makakapag-secure ng mga Full HD+ content or mga HD content dahil nasa L3 lang po yung kanyang wideband level. But kung usapang social media browsing or kaya YouTube videos lang yung mga papanoodin nyo dito, may experience nyo naman yung Full HD+ resolution contents or mga videos sa YouTube and Facebook. So, dun natin siya mapapakinabangan. And speaking of display mga kapare ko, makikita natin dito yung medyo makapal na chineto and also makapal na bezel dahil nga, syempre, nasa budget level entry segment pa rin naman to. Kaya acceptable pa rin yung mga gantong bezel or kapal ng chin or bezels niya. Pagdating nga pala sa UI and OS neto, ito ay naka MyOS 13 under ng Android 13. At almost the same lang din sila ng interface kapare ko ng ating Red Magic OS. At pagdating sa kanyang navigation, smooth na smooth din yung dating dahil maganda yung animation niya dito mga pare ko and also naka 120Hz din ito. And then yung napansin ko nga rin pala dito is meron siyang unique icon pagdating sa mga built-in application or yung mga common app kagaya ng settings, game space, Gooper, voice recorder at kung ano-ano pa. Meron silang specific icon para doon. Pero para sa mga third-party application, nasa default pa rin naman sila. Yun lang naman. And also may mga nakita pa rin ako dito na bloatware and built-in ads. Pero pwede naman natin tong i-disable or i-delete or i-uninstall. So mabilis ang din naman solusyonan. Anyway, pagdating sa kanyang storage configuration, meron tayo itong 8GB RAM and 256GB of internal storage. At ang maganda dito, ito ay naka UFS 3.1. Unlike sa ibang mga brand na hindi upgraded yung UFS version or storage version nila, nakaka-apekto kasi ito kapare ko yung pagdating sa reading speed, transfer speed, and receiving speed ng data pag ita-transfer dito sa file natin or kaya mag-unpack to ng resources or ng mga game file sa mga game na madalas nating nilalaro. At pagdating naman kapare ko sa battery nito, talagang pang gaming din yung datingan dahil meron tong 6,000 mAh of battery capacity at kaya nito mag-support ng 33 watts fast charging support. And I believe kapare ko na magiging makuna talaga yung battery nito bukod sa 6,000 mAh to, hindi naman ganun kalakasan din yung chipset na meron tong device ito. Meaning kung maglalaro man tayo dun sa mga game na lalaroin natin, ang setup lang na magagawa natin is medium or lowest or kaya mild high graphical settings yung pinakasagad nila. Meaning hindi din ganun kalakas yung power consumption dahil hindi ganun kalakas din yung kain or konsumo ng ating chipset. Kaya yeah, magiging mauna to at talagang pangmatagalan to kung ako yung tatanungin ninyo.
Moving on, ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang camera capability. Dito mga kapare ko, meron siyang dual camera setup, meron siyang 50MP para sa kanyang main camera and 2MP para sa kanyang depth sensor. May kakayahan itong mag-shoot ng 1080p at 30fps. At para naman sa kanyang selfie camera, meron itong 16MP at kaya na itong mag-shoot ng 1080p at 30fps din. At para sa kanyang photo and video quality, unahin natin yung main camera. Pagdating sa quality nito, para sa akin is medyo pwede na. Medyo pwede na dahil hindi ganun consistent yung binibigay niya na image quality. Sometimes super wash out ng color, minsan medyo wash out, and then sometimes naman medyo sharp yung color niya. So nakadepende pa rin talaga sa lighting and also sa position mo kapag magte-take ka ng photo. Kung meron man akong hindi nagustuhan dito yung kanyang portrait. Dahil hindi ganun kaganda yung edge detection nito kapag gagamitin natin yung portrait mode. At pagdating naman sa kanyang regular cam quality, just I said, okay naman siya, medyo may pagka-wash out, minsan saturated, so hindi siya consistent pagdating dito. Pero para sa akin, pwede na siya pagdating sa kanyang presyo. Pagdating naman sa kanyang video, okay naman mga kaparkoy. Yun nga lang, wala tong stabilization, kahit built-in stabilization, wala to sa loob niya. Kaya ganito ka-shaky yung video footage na nakikita ninyo dito. At pagdating sa kanyang quality, pwede na rin kahit papano. Para naman sa kanyang selfie camera, almost the same lang din sila ng main camera. Same lang din yung pula ko. Sometimes kasi soften, sometimes sharp, sometimes saturated, sometimes maputla yung kulay ko, etc. etc. So dito sa part ito, medyo pantay na pantay lang sila, pero kung makakapaghanap ka ng proper lighting kagaya na nakikita nyo dyan sa ating mga sample photos, makikita nyo naman na okay yung quality niya, basta maganda yung lighting. Pagdating naman sa kanyang video capability, ito yun mga kapare ko, 1080p at 30fps at show and see, hindi ganun kaganda yung quality, pero para sa akin, okay na rin kahit papano. Pero yeah, kung makikita ninyo, ganito na yung itsura niya para sa 1080p at 30 kung gagamitin nyo ito sa video call or kaya kung magsasama kayo ng mga Zoom meeting, mga ganyan, medyo mababa pa yung kanyang quality. Yun lang naman. So ngayon mga parkoy, ito naman yung final vertigo. Para sa presyo niya na 9,999 at pwede siya mag-sale ng 9,295 mga ganyan, it depends sa sale event. Para sa akin kung mabibili nyo ng ganong presyo yun, unlike sa 10,000 SRP niya or 9,999, para sa akin goods yun kung ako yung tatanungin ninyo. Kung ako lang yung tatanungin ninyo. But if magsuzoom out tayo ng bahagya mga kaparakoy, if medyo meron kayong konting budget, mas marirecommend ko yung POVA 6 Pro dahil mas maganda yun, naka-AMOLED display, mas better yung camera unlike dito, okay yun in overall. And then kung meron pa kayong konting budget, at dagdag na lang kayo ng konti, pwede na ang Poco X6 5G. But if mild gaming yung pinaprioritize niyo sa isang device, marirecommend ko naman ito para sa kanyang presyo. Dahil mas malakas yung kanyang chipset pagdating sa G99 and Dimensity 6080 chipset. So mas okay to kung tatanungin ninyo. But in other aspect like display, camera, medyo ligwak or tagilid talaga itong ating device na to. Pero para sa akin, goods naman siya in overall. Para sa kanyang presyo. But just I said, mag-zoom out kayo ng a little bit para makita ninyo yung iba pang mga phone na mas worth it pagdating sa kanyang presyo. So nakadepende na rin yan sa inyo mga kaparkoy, pero i-check ninyo yung mga recommendation ko. Anyway, dito na natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, Parkoy Steven Tips. Kita-kita tayo in the next video. Peace out.